ang katawan madungog nila ang unsa ang mga programa na kinahanglan pang gobyerno. Dili kanang sulat nga sige promise nga why unod mo nga kini gibuhat na mo nga people suda lain-lain sektor nga mo abot diri para madungog pod nila ang ilang panginahanglan o pagdismaya sa karon nga administration. Tanan nga mga parallel group na muduyog diri sa karon umabot nga Lunes sa 28, 2025. Marathon. Aside from the panelists today, sino pa yung lalahok during the day that would speak out with regards to this activity? Ang nag-imbita sa mga speaker na to, nakalista, pwede si Tantan siguro ang mag-sorting. Si Boy. Maraming salamat sa katanungan. During the day, this coming Monday, so we invited a lot of speakers to speak out kung ano talaga ang ibahagi nila sa araw na ito. So, ang nag-commit na ay si kasamang Ben Ranky, no? Since he is known as the organizer of the MAD, Marcos Alisjan, na hanggang ngayon consistently na nag-stand up para ipagpatuloy ang kanyang panawagan o ang ating panawagan na Marcos resign. And of course, we have a lot of speakers coming from various sectors, no? May magsasalita po si no? So, kung dismayado ka sa pangyayaring ito, sumama ka, makilahok ka ngayong araw ng Lunes, no? Magsisimula ang ating programa alas 12, no, ng tanghali, no? Assembly yan hanggang alas 2. So, aantayin natin yung mga kasama natin. By 2 p.m. or 2:30, magsisimula tayo maglakad galing sa Magsaysay Park ng Davao City. Maglalakad tayo, no, traversing Ramon Magsaysay Road, papuntang Rojas Freedom Park, at doon sa Rojas Freedom Park mga bandang alas 3:30, alas 4 magkakaroon tayo ng programa. At sinabi na nga ni Sir Boy, marami tayong mga inaasahan na mga tagapagsalita, no? galing sa iba't ibang sektor. So inaasahan po namin ang pakikilahok ng lahat ng mga kababayan natin na dismayado sa kasalukuyang administrasyon. Sino pa ang gusto magtanong? Sige, kay Sik Lavinia, kindly elaborate. Ano daw ang masasabi ko sa SONA? Walang kwenta. Walang direksyon. Walang programa. Walang projects. Walang kwenta. Ang SONA sa kanila, State of the Nation Address. Sa taong bayan, State of No Accomplishment. State of National Agony. That's the true state of the country. Kaya kung magtanong ulit sa inyo, ano ang SONA? Ang sagot, wala. Walang kwenta. Walang patutunguhan ng ating bayan kung ganito ang pamamalakad ng pamahalaan. Diba? Parang floating lang for 6 years. Ubusin nila ang ating pera ng taong bayan. Baha tayo ng baha. Pahirap ng pahirap ang taong bayan.
Ginagamit nila lahat ng kapangyarihan ng gobyerno para usigin ang taong bayan. Kung kayo na lang, members of the media, anong nangyari sa SMNI? Ano ang nangyari sa ating mga vloggers? Diba? Yung ating pinaglalaban sa freedom of the press. Wala nang rule of law. Hindi na nare-respeto. Halos talagang wala. In the next 3 more years, wala talaga tayong mapapala sa administrasyon ito. So, hintayin lang tayo yung sunod na eleksyon. May pag-asa pa ang Pilipinas. Sir, gaano po kahalaga itong gaganapin natin na People's True Sona sa Monday? Ano po talaga yung malaki, yung malakas na mensahe na gusto iparating sa ating mga kababayan para po sa ating event on Monday? At pangalawa po, kay Sir Ran or kay Sir po, meron po ba lang coordination sa LG in terms po sa security, sa ating mga, sa traffic po, sa ating, sa ilan po yung inaasahan natin na mga dati sa Monday? Ano ang kahalagahan na ang taong bayan maintindihan ang true state of the nation? Alam niyo, nag-umpisa tayo sa budol. Tapos, ang nangyari sa ating pamamalakad, fake news. Continuing ang mga panlilinlang sa atin. Kaya kailangan maintindihan ng taong bayan ano talaga ang tunay na kalagayan. So ang pagkilos ng katulad na gagawin sa Lunes ay napakahalaga. Maipakita natin sa taong bayan na hindi tayo nagpapaloko. Ayaw na nating magpaloko. At kailangan maintindihan ng taong bayan ano ang state natin in nation building. Payag na ba tayo na ganito na lang? Diba? Kaya kailangan maipakita natin sa pamamagitan ng tulong ng mass media at social media, may parating natin sa taong bayan the true state of the nation. Alam naman natin, kung wala naman talagang manloloko, kung walang magpapaloko, at walang magnanakaw, kung walang magpapanakaw. Tayo, kung tatahimik tayo, tuloy-tuloy ang pangloloko at tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng mga nakaupo dyan. So kaya kailangan, kung yung tanong kung gaano kahalaga ito, napakahalaga na maipakita natin, no, sa taong bayan, hindi lang sa taong bayan, kundi higit sa lahat, sa mga nakaupo, no, na kumikilos ang taong bayan, nagsasalita, nagpapahayag ng totoong saloobin. Yun yung nakikita natin na kaya tayo ay nag-aanyaya talaga, no, sa bawat isa, lalong-lalo na yung mga malapit lang dito sa Davao Region na makilahok, sumama kayo, no, magkaisa tayo, ipakita natin na hindi tayo papayag na magpapanakaw ulit at hindi tayo papayag na magpapaloko ulit. No? Tapos na yung mga nakaraang taon, dumaan na yung unang Marcos, no, na naloko at nanakawan tayo. Tama na, huling Marcos na ito. No? At pangalawang tanong, yung tanong niyo po ma'am, kung coordinated dito sa LGU, just this morning, no, sa group chat namin, pinadala ko na yung copy ng aming certificate, no, galing sa public safety. In fact, Thursday and yesterday, Friday, nagkaroon kami ng mga series of meetings, no. Yes, this is coordinated. Even sa mga barangay officials natin, kaya tayo ay humihingi din ng tulong sa mga barangay tanod, no, para sila din ay tumulong sa pagsisecure, no, ng marami na mga barangay chairman din na nag-commit, no, na mag-a-assist din. Kung inaasahan natin kung ilan yung mga taong inaasahan na makikilahok, sa ngayon we have around 1,000, no, nasa mga 800 to 1,000, pero baka mas higit pa dyan ang numero dahil sa tulong na rin ninyo, sabi ni Sir Pete, no, ng mass media at saka ng social media, sana ay may palabas natin yung panawagan. Lumabas po kayo sa bahay niyo ngayong Lunes at makinig tayo at magsalita.
Before we proceed, acknowledge natin the presence of 24/7 bloggers and volunteers sa Pakay ni Tatay Digong. Nandito naman ang ating kasama sa media, ang Net 25, kay Sir Javier. Thank you so much for coming. In addition, for safety, public safety and peace and order, meron tayong in-house na mga marshals, no? Tapos we already coordinated to the barangays kung saan tayo dadaan, kung under tayo sa kanilang jurisdiction, nakipag-ugnayan tayo po sa kanila para ma-ensure natin yung kapayapaan at kaayusan ng ating gaganaping kilos peoples through SUNA sa darating na Lunes. Okay, this question is addressed to former councilor, Kuya Peter. In reaction po, sabi po ni the former Secretary of Department of National Defense na walang batas na ang taong bayan compared to listen or makinig sa State of the Nation address ng Presidente. Pero andyan sa provision ng Constitution na yung Presidente talaga, kahit na magsinungaling pa siya, ipag-deliver talaga siya ng reports niya, meron man siyang accomplishment, mag-deliver talaga siya ng kanyang SUNA. At saka, dito naman sa taong bayan, walang batas na hindi kinakumpel na makinig sa SUNA. Ayun po ang sinabi ni Secretary Bert Gonzales. Ano po reaction niyo dito, ating former council? Ang totoo talaga, kung ang citizens, no, tayong lahat ay involved sa governance, active citizenship, gusto natin malaman ano ang plano ng gobyerno sa bawat taon. Kaya nga mayroong State of the Nation address. Nire-report ng ating Pangulo ano ang kalagayan at ano ang plano. Pero sa administrasyong ito, wala nga eh. Kaya hindi mo ano ang tao na makikinig ba? Naghahanap ngayon ng taong bayan ng ibang venue saan nila malalaman ang tunay na kalagayan, katulad ng mga pagkilos na gagawin sa Lunes. So, tama yun, hindi tayo compelled to listen. Pero dapat, as active citizens of this country, we should take part in governance. No? Walang kwenta yung ating pamahalaan, kaya we take it into our own hands. Meron tayong sariling magpapahayag ng true state of the nation. Kay Dave Branding, nag-expect di Duterte secretaries di Duterte to pagsali sa SUNA. Sa People's True SUNA. Actually, itong gibuo na mga ngayon na darating na Monday is taong bayan ito. Dahil yung mga taong bayan makilaho sa panawagan kung kontento ba sila sa pamamalakad ngayon ng administration bangag. Mo nang kining mga Duterte sibling, wala sila wala na mo sila giimbitar. Kini taong bayan ito. Lahat ng mga sectors na nag-comment na magsalita na para ipaabot ang kanilang inain dahil sa ngayong State of the Nation address ng taong bayan. Mao nang kita kung naapay mga uban diya nga mga sektor nga gusto madungog ang ilang inain, dapat makilaw ngayon sa Monday ng alas 2 para marinig ng taong bayan ang nangyayari sa administration
dahil nakikita natin ngayon saan ang pera ng PhilHealth, saan ang pera ng Maharlika, saan ngayon ang mga gold na deposit natin bininta para lahat ng mga ginawa nila na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay dapat malaman ng taong bayan gaano nila ginagastos, saan nila pinapunta, hindi para sa proyekto. Dahil nakikita natin sa 3 taong na pamamalakad nila, mayroon ba kayong nakikitang proyekto sa 3 taon? Wala. Puro ayuda dahil may political agenda sila na sila din ang manatili na administration. Kaya ngayon, balik ka ng city government. So paalala lang po ulit, huwag na lang po magpalipad ng drone kung wala po tayong na-secure na permit. Yes, sir. I'll go to Councilor Peter Lavinia. May napo ni mo niya kung siya kaning. How would you differentiate sa SONA nila o sa inyo na nagitawag ng true SONA ang ato, ang ila fake SONA? Is that what you mean? And how would you define that? How would you differentiate sa gitawag na true SONA ang kanang inyo o niya fake SONA ang ila? Kung sa'yo ka-diferensya na natin siya? Ang ila budol. Okay. Fake news. Ang ato ang tinuray, what really is the situation of the country? Diba? Ang Malacanang and their speechwriters will always write something for the president to say na layog kayo sa tinuod. Di ba? Sayod man ang tao kung saan sitwasyon yun. Pero kung pananglitan, niadto siya o Estados Unidos, ang karaang tarif na to is 17%. Yan, gisaka ni Trump og 20%. Yan, pag-adto ni BBM dito, nahimong 19%. Dako kayo ilang kalipay na nabawasan og 1%. Pero ang tinuod, 17% ang tarif sa tuwa, gisaka og 19%. Nabudol na. Yan, kanang putang ilang isaysay karong SONA. Ayun kayo sa tinuod. So, ang kanong ipahayag na to, unsa gyud ang tinuuray nga kahintang, ilabi na sa mga sectors, no, na mutambong o magpahayag sa ilang mga tansa-tansa na sitwasyon. Kay kana sigurado gyud ta, wa na makit-an o dili ba gi-ignore gyud sa atong administrasyon. What do you think the implication, Councilor, katong pag-declare sa Supreme Court that the impeachment complaint is unconstitutional against the Vice President with regard sa umaaw sa kitawog na SONA sa Lunes tungan sa duwa ka bahay? Well, tataw kaayo nga simple man ang rule sa impeachment. You can only file one case against one official once in 12 months or 1 year. Kausa na ba? Sa single official. Kung sa may gihimo nila against VP Sara, upat ang ilang define. Kung naklaro kayo sa Supreme Court, 15-0 ang voting. Eh, klaro kayo ang balaod. You can only file once in 12 months. Eh, upat ang ilang define. Niya, gi-insister pa nila karon na tama sila. So, ang implication ng ruling sa Supreme Court na gawas kahapon, wala gyud credibility ang Congress. Wala ba? Ambot ko ang mga congressman ba nagbasa ba sa atong konstitusyon? Diba? So,
audience sa atong presidente sa Lunes dito sa hawanan sa Kongreso, mga walay kredibilidad, walay integrity, mga violator sa atong konstitusyon. 15-0 ang sulti sa Supreme Court, unconstitutional. Sa tuwa pa, they violated our constitution. Matay Delis, ang mulabang sa kalsada, jaywalking, punish na rin na ito. Simple nga violation. Kani pa kahang mga membro sa Congress nga openly gi-violate ang Constitution. Kung saan may punishment na dapat anak. Diba? So, dakong implication. Pero ang nakitaan mo sa tao, ang implication na makadagan si Sarah. Lipay sila na, abot sa 2028, makadagan siya. Pero kapalo naman taan ang mga ungas, mag-file na po sila after 1 year. So sa tuwa pa, we expect by February 2026, mag-file na po sila. Hodo na po nila ang kwarta sa atong gobyerno para i-ayuda sa mga congressmen. Walang implication niya. Dapat masabtan sa tao na ang members of Congress, lawmakers, are law breakers. Personally, tatawag kayo kasi nagmanimubra. So si Tambalustos o ang First Lady, no? Mamani ang mga anabitaw na kaistorya nga nibalik ang pamaagi sa original nga Marcos na under Disaya, mo gihapon karon under Disaya ni IPL unya kontrolado ni Tamba. Walo makita na kasi nagpadagan sa impeachment unya kasi naman iupra sa budget. Di naman na klaro ra magana kaklaro ana, no? Mo na nga usapon ang among panawagan na resign sila tanan. Kaya dili man sila kung ingon nato nga angayan diha nga mohabit paghihapon sa rinda sa tuwang gobyerno. Nakoy singit at labi mo ko din singit po. Kani sa mga guests ba? Kanang general diyan nila, no? Kana si Tori, wako kay bawo og matsing or tuta, no? Kana siya ang tinuod nga talawan. Kay kung tinud-ay nag iyaha, no? Biyernes man malarga si Mayor Baste, i-set up niya Thursday. Domingo yung i-set up kay bawo siya malarga si Mayor Friday. Pero kung tinud-anay, kung ikaw sa parehat nagibate, lami nga madayon kay ngano man. Sa pagkatinuod 55 years old naman ang ato ang hapit na 55 siguro 54. Oh, si Mayor wa pa man ay 37. Layo na kayo sa edad pa lang. Layo na kayo, sir. Isog pa kayo sa nanghagit og 12 rounds. No? Kasi pa mahuman ang first round ba, tumba na ng inang general. Niya set up gihapon na. Kaya kung sa may tabo niya, tama to ni Congressman Pulong, papirmahan ng waiver. Kaya kung sa may tabo kay General Turi, basig ilang pasumangil kay Mayor Baste, ilang prisuhon. So, muna itong ingon, no? They are wise but not smart. He is wise but not smart.